maaga pa ah. Bakit ang ingay? Naalipungatang wika ni Timothy habang naririnig niya ang sunod-sunod na katok sa labas ng silid. Timothy! Buksan mo ang pinto ngayon din! Malakas at galit na boses si Don Leon, ang lolo ng binata. Ay, sandali lang po. Nagmamadaling kumilos ang binata para pagbuksan ang kumakatok na lolo. Ay, salamat at binuksan mo rin ang pinto sa wakas! Tahimik na bumalik sa kama si Timothy at saka umupo doon. Bakit ang aga niyo yatang sumisigaw, lolo? Paano hindi ako sisigaw? Mataas na ang sikat ng araw sa labas ng mansyon, pero nandito ka pa rin sa loob na silid at tulog mantika. Lolo, gusto ko pa talaga matulog eh. Tinatamad na wika niya habang kinukusot ang mga mata sa mukha ng isang palad. Gusto kitang seryoso makausap over breakfast ngayon, iho. Ayusin mo na ang sarili mo ngayon at samahan mo ko mag-almusal sa ibaba. Pagkalipas ng ilang sandali ay nasa isang hapagkainan ang maglolo. Ham, bacon, egg, rice, fruits, coffee at marami pang ibang pagkain ang nakalapag sa lamesa. Ano po ba ang gusto niyong pag-usapan natin, lolo? Tanong niya nang matapos malunok ang hinigop na kape mula sa tasa. Timothy, tumatanda na tayong dalawa. Panimula ni Don Leon. Yes, lolo. Alam ko na dadagdagan ang edad nating dalawa sa bawat taon na lumilipas. Iho, gusto ko makita ka maging mabuting halimbawa sa iba bago man lang akong bawian ng buhay sa mundong ito. Hay, lolo. Pwede bang diretsahan niyo nang sabihin ang gusto niyo iparating sa akin? Wika niya sa nababagot na tono. Timothy, gusto kitang ipadala sa hasyenda natin sa probinsya kasama si Ava para matutunan mong mahalaga ang bawat sentimo. Nang sa ganoon ay hindi puro good time at barkada ang inaasikaso mo. Pero lo, wala po kong interes sa mga gawain sa hasyenda. Apela niya sa matanda. Simulan mo nang magka-interes, apo. Puputulin ko ang cash allowance at credit cards mo simula ngayon. Lolo naman, wag naman po, please. Nagsusumamong wika niya. Pasensya ka na, pero buo na ang loob ko na gawin ito sa iyo, Timothy. Gusto kong tulungan ka maging responsableng tao. Pinal na sabi ng Don sa kanya habang isang marahang natapik sa balikat niya ang ginagawa nito. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan niya bago tuluyan silang magkahiwalay sa lamesa ng kanyang lolo ay nalaman niyang alam nito na kasama niya ang kaibigan niyang sina Andrew at Carl ng nakaraang gabi at galing sila sa isang club bar. Ayon pa sa matanda ay si Ason na yaya niya mula sa pagkabata niya ang nagsabi ng impormasyong iyon. Pre, bad trip naman no? Pungad niya sa kaibigan si Andrew noong sinagot ito ang video call sa messenger. Bakit? Anong nangyari pare? Si Lolo Leon kasi ay pinutol ang lahat ng cash allowances at credit cards ko. Teka lang. At kumuna si R sa usapan natin to. Mukhang magiging interesado ito eh. Pagkalipas sa ilang sandali ay tuluyan na nga nakasali sa video call si Carl. Mga pare, gusto daw akong bigyan ng leksyon sa buhay ni Lolo. Kaya ipapadala niya ako sa probinsya kasama si Ava. Sinasabi ko na nga ba eh. Darating ang araw na ito. Laglag balikat na wika ni Carl. Magpustahan na lang tayo para hindi ka maboring habang nasa probinsya ka. Si Andrew na may nakakalohong ngisi sa mga labi. Pustahan? Ano naman yun? Paibigin mo si Ava. Ang babaeng kasing lamig pa yata ng yelo ang puso. Kapag nagawa ko yun, ano magiging kapalit? Curious sa tanong niya sa kaibigang si Andrew. 50,000 pesos mula sa aming dalawa ni Carl. 25k each kami. Game ka ba sa hamon namin sa'yo? Tanong ni Carl sa kanya. Oo naman. Saad niya habang may nakapaskil na malapad ng ngiti sa mga labi. Ava, hindi ko lubos na maisip na may mga taong gaya ninyo ni na Lolo Tasio at Lola Auring na kaya mabuhay sa ganitong lugar. I mean, malayo ito sa lungsod, walang kuryente,
Hirap magka-signal ang cellphone. Walang mall, restaurant, o bar man lang. Sobrang tahimik ng lugar na to the point na nakakabagot. Mahabang tura ni Timothy habang nasa hapagkainan at kaharap ang dalaga si Ava ng tanghali na iyon. Timothy, probinsya kasi ito. Talagang payak at payapa ang buhay dito. Hindi katulad sa lungsod na mapolusyon at maingay. Ang mga bagay na kiniisan mo dito ay mga santuaryo kung ituring ng mga tao na nakatira rito. Hindi ka sana napadpad dito kung naging matino at responsabing tao ka sa lungsod, kapiling si Don Leon. Seryosong pahayag ni Ava habang nakatingin sa morenong mukha ng binata. Ava, mapilit lang talaga si Lolo na pumunta ako dito at gawin ang mga kailangan gawin dito sa hasyenda. Kahit mas productive sana akong tao sa textile industry sa lungsod. Mr. Timothy Alvarez, kung ang lolo mo nga ay hindi naniniwala na kaya mo pang maging magandang halimbawa sa iba habang nasa syudad ka, ako pa kaya? Mapaghamong tanong ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tumingin sa morenang nakuha ni Ava. Bakit ba ayaw ninyong maniwala sa akin na kaya ko maging mabuting tao sa city, ha? Ilang beses mo na kasi yung sinasabi. Hindi mo naman tinutupad eh. Well, Miss Reyes, this time I will prove to you all that I will be a responsible person in no time. Seryosong pahayag niya habang diretsong nakatitig sa mga mata ng dalaga na may kapayatan ang katawan at pandak. Only time can tell that, Timothy. Wika na sekretarya nandun. Simula ng araw na iyon ay naging masipag at determinado na si Timothy sa pagtatrabaho sa tubuhan. Laking gulat ang binata na matagpuan niya sa kanyang puso na masaya na siya sa pagtatrabaho sa probinsya. Lolo Tasyo, pwede ko bang ligawan si Ava? Tanong niya sa matanda isang araw habang pareho silang nagpapahinga sa mga duyan na nakasabit sa puno. Timothy, binata ka. At talaga naman ang apo kong si Ava. Wala naman magiging problema sa akin kung liligawan mong apo ko. Basta ay, ipangako mo lang sa akin na talagang malinis at wagas ang pag-ibig mo para sa kanya. Nang marinig ang mga katagang iyon mula sa bibig ni Tasyo ay agad na pumasok sa isipan ni Timothy ang naganap na pustahan nilang magbabarkada bago pa man niya narating ang lugar ni na Ava. Naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa ni Tasyo noong oras sa iyon. Iho, ayos ka lang ba? Putol ni Tasyo sa mga bagay na pumasok sa isipan ni Timothy. Opo naman po. Alangan tugon niya sa lalaki habang may payak ng ngiti sa mga labi. Nagpaalam si Lolo Tasyo na puntahan muna sa loob ng bahay para samahan ng kabiyak nitong si Auring. Kinagabihan, noong araw na iyon ay sabay na kumain ng hapunan sina Timothy, Ava, Tasyo at Auring. Nagluto ng sinigang na isda si Lola Auring na masaya naman nilang pinagsaluhang apat. Ako na dyan. Wika niya na makita na akmang magsisimula na si Ava sa paghuhugas ng plato sa may lababo. Hindi na, kaya ko na. Ava, ako na maghuhugas ng pinggan. Pagpumilit niya. Sige na nga, pahig nito na may matipid na ngiti sa mukha. Tumahimik na lumabas ng bahay si Ava at nagtungo sa puno na may nakataling duyan para makalanghap na sariwang hangin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagulat ito na nasa tabi na ang binatang si Timothy. Ava, pwede ba kitang ligawan? Lakas loob na tanong niya. Ligawan? Bakit mo ako liligawan, Timothy? Dahil nahulog na ang puso ko sa lugar niyo at sa iyo. Mahal kita, Miss Reyes. Saad niya? Hindi mo ako madadala sa matatamis mo salita, Mr. Alvarez. At isa pa ay mas matanda ako sa iyo. Nasa 25 years old ka pa lang, samantalang nasa 30 years old na ako. Ano naman ngayon kung mas matanda ka kaysa sa akin, ha? Hindi naman halata ang totoo mong edad dahil mas matangkad naman ako sa iyo, baby. Tsaka hindi kita binabola. Totoong mahal kita. Dahil sa iyo lang ako naging seryoso ng ganito.
Talaga bang seryoso ka sa akin? Ang hirap kasing paniwalaan na seryoso ka sa akin eh. I mean, I know that you're a playboy, partygoer, and irresponsible. Ava, manhid at bulag ka ba? Hindi mo ba napapansin ang lahat ng pagbabago sa akin? Ayoko pa rin sa'yo. Siguradong sasakit ang ulo at puso ko eh. Matigas na payag nito. Lumipas ang mga buwan, mas lalong ipinakita ni Timothy sa dalaga na talagang karapat-dapat siyang mahalin nito ng lubos. Nag-organisa siya ng libreng pakain 1 beses kada 1 linggo sa mga batang nakatira sa barangay ni na Ava. Isang araw ay naisipan niyang pakainin ng spaghetti ang mga bata, kaya naman iniyaya niya si Ava na mag-grocery sila sa bayan. Sumama naman agad si Ava sa paanyaya niya. Sinabi nito sa kanya na excited ito sa ideya na makakatikim ng spaghetti ang mga bata. Pare, ayoko na. Totoong mahal ko na si Ava. Ayoko na siyang bigyan pa ng rason na pagdudahan pagmamahal ko sa kanya. Wika niya habang may kausap sa cellphone. Nasa ganoon sitwasyon siya nang madatnan siya ni Ava sa may grocery counter. Wala sa sarili na ibagsak ng dalaga ang mga grocery items na may kasamang spaghetti pack sa sahig dahil sa pagpipigla sa kanya, mga natuklasan at narinig. Ava, please, bigyan mo ko ng pagkakataon na magpaliwanag, baby. Pagsusumamo niya, sinabihan siya ni Ava na tapusin muna ang pagbabayad ng grocery items sa may cashier. At saka na lang sila mag-usap na dalawa. Dali-dali niyang pinatay ang phone call ng kaibigan si Andrew at nag-concentrate sa cashier na naging abala sa pag-asikaso sa mga grocery items. Natungo sila sa isang fast food chain para kumain ng snacks. Ava, salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na kausapin ka tungkol sa mga narinig mo kanina. Panimula niya habang naghihintay ng kanilang mga orders. Go ahead, Timothy. I'm waiting for your explanation. Simpleng tugon nito. Nakipagpustahan ako sa mga kaibigan ko bago ko pa iwanan ang mansyon ni Lolo. Mananalo ako na 50K kapag napaibig kita. Nagtagumpay ka. Nahulog na ang loob ko sa iyo, Timothy. Pero mabuti na lang at hindi pa kita opisyal na boyfriend. Sayang ka. Akala ko nagbago ka na. Pero hindi pa pala. Isip bata ka pa rin hanggang ngayon. Madiing bigkas nito. Pwede mo nang kunin ang perang napalanunan mo sa mga kaibigan mo. Patuloy pa nito. Hindi na mahalaga sa akin ang pustahan, baby. Ikaw ang mas importante sa akin. Patawarin mo sana ako, Ava. Please? Galit ako sa iyo, Timothy. Pero mas galit ako ngayon sa sarili ko. Naniwala kasi akong kaya mong magbago. Maging role model para sa iba. Yun pala ay hindi mo kaya. Ava, huwag ka namang umalis sa buhay ko. Please. Ewan ko. Naguguluhan ako. Hinawakan niya na mahigpit ang isang kamay ng dalaga at dinala iyon sa mga labi niya upang masuyong halikan. Tila may kung anong mainit na bagay na humaplos sa puso ni Ava nang matapos yung gawin ng binata. Ava, lalayo na ako ngayon sa mga kaibigan kong bad influence. Sorry na talaga. Timothy, alam mo ang swerte mo. Hindi kita kayang tiisin dahil talagang nabihag mo na ang puso ko ng tuluyan. Biglang nangislap ang mga mata ng binata na marinig ang mga katagang iyon mula sa mga labi ng dalagang minamahal. Pagkaraan ng ilang sandali ay pinagsigawan ni Timothy sa buong loob ng fast food chain na mahal rin siya ni Ava. Timothy, ang bibig mo, tama na. Nakakahiya na. Ang dami kasing tao na tumitingin sa atin. Saad nito nang makabalik na ang lalaki sa mesa nila. Don't mind them, baby. I love you forever, Ava Reyes. I love you too, Timothy Alvarez. Isang marubdob na halik ang ginawa ni Timothy na kalaunan ay naging banayad at masuyo sa babaeng iniibig. Isang matamis na ngiti naman ang sinukli ni Ava sa lalaki nang matapos ang halik na iyon. Ang pagmamahala ni na Timothy at Ava ay nagpapatunay
na ang dalisay na pagmamahal ay dumarating sa tamang panahon at tamang tao palagi. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!